Umaga sa inyong lahat at narito ngayon ang pag-uulat ng Kabanata 5. Nagsasalungat ang paraan sa pagsasaling wika, Kabanata 5. Layunin: nalalaman ang mga paraan sa pagsasalin wika na isa ang mga paraan sa pagsasalin wika na kapagsasalin ng isang simpleng akda. Napakaraming iba't ibang simulain sa pagsasaling wika na kalimitan ay nagsasalungatan. A translation must give the word of the original. A translation must give the idea of the original. A translation should read like an original work. A translation should read like a translation. A translation should reflect the style of the original. A translation should possess the style of the translator. A translation should read as a contemporary of the original. A translation should read as a contemporary of the translator. A translation may add or omit from the original. A translation may never add to or omit from the original. A translation of verse should be in verse. A translation of verse should be in prose. Nilinaw ni Savory kung sa bagay na ang kanyang ginagawang pagpapangkat-pangkat ng nagsasalungatang mga simulaing ito ay maaaring baguhin, bawasan, dagdagan, ayusin ng panibago ayon sa obserbasyon o paniniwala ng iba. Salita laban sa diwa. Dapat bang piliting ang mga salita sa sinasaling teksto ay matumbasan sa salin ng singkahulugang mga salita o baka dapat na ang isalin o tumbasan ay ang diwa at hindi mga salita? Ayon kay Savory, hindi naman ang ibig sabihin sa literal na salin ay ang literal na literal o isa pang pagtutumba sa mga salita sa orihinal na teksto. Kalimitan ay balangkas ng mga parirala o pangungusap sa isaling teksto ang naililipat ng pagsasalin sa kanyang pinagsasalinang wika. May diwa ring nakukuha sa literal na salin, kaya lang hirap ang bumabasa sapagkat hindi natural o idiomatiko ng paraan ng pagpapahayag ng kaisipan. Hindi dapat sa pagtutumbas ng mga salita ng isinasaling teksto nakabuhos ang atensyon ng tagapagsalin, kundi sa ideya o mensahe ng kanyang isinasalin. Dapat bang maging literal o idiomatiko ang salin? May mga tagapagsalin na matibay ang paniniwala sa literal na paraan na pagsasalin. Sa paniniwalang ang gayon ay nangangahulugan ng pagiging matapat sa orihinal. Tungkulin nila na mga tagapagsalin na maging matapat sa orihinal sapagkat sila'y tagapagsalin lamang. Alam nilang hindi sila ang author at ang tekstong kanilang isinasalin ay hindi maaaring maging kanila kailanman, na sila'y interprete lamang o kaya'y tulay na nag-ugnay sa author at sa mambabasa. Ang literal na salin ay hindi naging mabisa, lalo na kung ang kasangkot na dalawang wika ay hindi magkaangkan. Kaya nga kahit ipagpilitan nila ng iba na ang saling literal ay higit na matapat sa diwa ng orihinal, matibay pa rin ang kanilang paniniwala na ang kabaligtaran nito ang nangyari. Sa ibang salita, sa paghahangad ng tagapagsalin na maging matapat sa orihinal sa pamamagitan ng pagsasaling literal sa katotohanan, ay lalo lamang siyang nagiging di matapat. Makatwiran ang literal na salin kung ang dalawang wikang isinasalin at ang pinagsasalin ay magkaangkan at ang kultura ng mga taong gumagamit ng mga ito ay hindi gaanong nagkakaiba. Halimbawa, sapagkat magkaangkan ang Filipino at Cebuano, ang pagsasalin sa Filipino ng isang literaturang Cebuano sa paraang literal ay masasabing makatwiran sa maraming pagkakataon. Karaniwan ng ang bawat salita sa isang pangungusap sa Cebuano o Ilocano ay maaaring tapatan ng katumbas ng mga salita sa Filipino. Dumako naman tayo sa mga halimbawa sa sistema ng pagbilang. Makikita nyo, meron ditong Ingles, Filipino, Cebuano at Ilocano, sapagkat ito ang ilan sa mga pangunahing wikang ginagamit natin dito sa Pilipinas. Ang isa sa Ingles ay one, sa Cebuano ay usa, at sa Ilocano ay may isa. Ang dalawa sa Ingles ay two, sa Cebuano ay duwa, at sa Ilocano ay duwa. Kung ating papansinin ang wikang pamilang sa Filipino, Cebuano at Ilocano, ang iba ay magkakatulad gaya ng 5, 7 at 9.
at lahat ay magkakahawig sapagkat ito ay cognates. Ibig sabihin, sa pagsasalin ay hindi kailangang literal. Ibig sabihin, kung ano yung salita sa Filipino ay ganun din ang pagsinalin natin sa Ingles. Sapagkat hindi nagiging tugma, madulas o kaya ayang pakinggan ang pagsasaling literal. Okay lang na isang salita lamang ang isinalin sa paraang literal kung siya ay nag-iisa lamang. Ngunit ibang usapin na kapag ginamit natin ito sa mga pangungusap dahil nangangailangan ito ng idiomatikong pagsasalin. Gaya na lamang ng halimbawa natin dito. Ang salitang soft, pag sinalin ay malambot. Kapag ginamit sa musika, nagiging sing-soft. Kapag literal na sinalin ay nagiging umawit ng malambot. Makikita natin na hindi ganun kadulas o angkop ang salitang ginamit. Mas angkop na gamitin ang salitang umawit ng mahina. Gaya na lamang sa kwento ng isang author ng librong ito tungkol sa isang Amerikanong guro sa PNU noong araw. May isang Amerikanong nagtuturo sa PNU noong araw. Siya ay nagsisikap matuto ng Filipino. Lagi siyang may dalang diksyonaryo at doon tinitingnan ang katumbas sa Filipino ng mga salita sa Ingles. Isang araw siya ay nahuli sa klase. Kanyang sinabi na, "Magandang umaga sa inyong lahat. Nahuli ako sapagkat ang bus na sinakyan ko ay busog." Lahat ng kanyang estudyante ay nagtawanan dahil sa kanyang tinuran. Dahil hindi akma ang salitang kanyang ginagamit, nakita niya kasi sa kanyang diksyonaryo na ang salin ng full ay busog imbis na puno. Totoong napakahirap ng pagsasaling literal. Maraming tagapagsalin ang umiiwas dito at ginagamit ang mas madaling paraan ang pagsasaling malaya, na ayon sa kanila ay hindi kasintapat ng pagsasaling literal. Sa makatuwid, ang pagsasalin ay hindi kailangang literal na literal. Mas maigi pa rin ang pagsasaling malaya basta ito ay tumutumpak sa isinaling wika, ang kahulugan o diwa ay napapanatili at mas madulas pakinggan, at madaling mauunawaan na hindi nakakadulot ng pagkalito. Dumako naman tayo sa himig orihinal laban sa himig salin. Ang isang salin ba ay dapat maging himig salin o himig literal sapagkat binasa na? Nagiging himig salin ang isang salin sapagkat karamihan ng mga salita ay halatang-halatang katumbas ng mga nasa orihinal na teksto. Gayon din sapagkat literal ang salin, may mga balangkas ng mga parirala at pangungusap sa orihinal na makikitang nalipat sa wikang pinagsalinan. Kung mapapansin natin kapag literal ang salin ay nagiging himig salin. Halimbawa na lamang natin ang katagang fall in line. Kapag sinalin ay sa literal na salin, ito ay mahulog sa linya. Kapag naman idiomatiko ang salin, nagiging himig orihinal na ito sapagkat hindi na halos napapansin ng mambabasa ang kanyang binabasa ay una pa lang isinulat sa ibang wika. Halimbawa natin sa himig orihinal ay ang salitang fall in line. Ang katumbas nito ay pumila ng maayos. Sunod naman ay ang estilo ng author laban sa estilo ng tagapagsalin. Dalawang tanong ang dapat nating tatalakayin sa bahaging ito. Una, dapat bang mananatili sa salin ang estilo ng author? Ikalawa, dapat bang lumitaw sa salin ang estilo ng tagapagsalin? Bawat author, lalo na sa mga malikhaing panitikan, ay may mga sariling estilo. Bagamat may mga manunulat na sa biglang tingin ay waring magkatulad sa estilo, sa katotohanan ay may pagkakaiba ang mga ito kahit paano. Maaaring pagkakaiba sa uri ng mga pangungusap na ginagamit. May mga author na mahilig na mabulaklak at kilometrikong mga pahayag na dahil sa kahabaan ay namalimit na nalilito ang mga mababasa sa pinagsasama-samang iba't ibang kaisipan sa pangungusap.
Kung ang mga author ay ang piyesang isasalin sa mahilig sa winding sentence, may karapatan ba ang tagapagsalin nagtatanong o mahilig ng mga choppy sentence na baguhin ang estilo ng author at ipapalit ang kanyang sariling estilo? Alam naman natin na ang choppy sentence ay ang pagpuputol-putol ng pangungusap sa maikli, simple ang mga pangungusap na kulang sa daloy ay pagkakaisa kapag pinagsasama-sama. Maaari nilang gawin ang pagsusulat ng parang magkahiwalay at hindi gaano nakakaengganyo dahil hindi sila maayos na nagkokonekta ng mga ideya. Isa pang mga halimbawa kung ang author ay isang kwento ay mahilig sa pagbibigay ng mga pahiwatig sa halip na mga tahas ng pangungusap. May karapatan ba ang mga magsasalin ng kanyang kwento na baguhin ang mga ipahiwatig ng palitan ang mga tahas o pahayag? O kaya kung ang mga author ba ay gumagamit ng mga tayutay o figure of speech sa kanyang tula, may mga karapatan ba ang mga magsasalin na palitan ang hindi tayutay ang mga ito na gayon din ay ang kahulugan? Marami pang halimbawa ang ating mabibigay, ngunit ang mga ito lang muna ang pag-uusapan natin upang mapalutang lamang ang katotohanan ng kung may estilo man ang bawat manunulat, natural lamang na magkaroon din ng bawat tagapagsalin. Ang isang tagapagsalin kahit na magpilit na pumapaloob sa katotohanan ang mga kanyang author ay hindi mawawalang kumakawala siya sa kanyang bilangguan at pinapairal ang kanyang sariling estilo. Maaari niyang gamitin ang iba't ibang katutulong salita at maaari namang manghiram siya sa Kastila o sa Ingles. Kaya nga sa pagpili ng tagapagsalin sa kung aling salita ang kanyang ginagamit o gagamitin ay lumilitaw nang hindi niyang mamamalayan ang kanyang sariling kakayahan. At kung totoo sa bawat pagsalin ay tungkulin ng isang mabuting tagapagsalin na isa sa alang-alang ang tungkol sa magiging reaksyon ng kanyang mababasa ang bagay na ito na nagpapagitaw sa kanyang katangian nang hindi niya namamalayan. Sagutin natin ngayon ang unang tanong. Dapat bang mananatili sa salin ang estilo ng author? Dapat lagi nating isaisip na tagapagsalin na siya'y nagsasalin lamang, na ang kanyang tukulin ay lipat lamang sa ibang wika, ang likhang sining ng iba. Hindi niya dapat tangkaing pakialaman ang bawat gawa o ng may gawa. Sa ibang salita, dapat mananatili ang estilo ng author kahit masalin ang iba pang wika ng kanyang nilikha. Wala marahil na tagapagsalin ang maglalakas ng loob na baguhin ang mga estilo ng author, sapagkat kung hindi niya gusto ang estilo ng author at kung sa paglagay niya ay higit na magiging mabuti ang kanyang iniisip na estilo, mabuti pa'y huwag na niya itong isalin at sa halip lumikha na lamang siya ng sarili niyang kanya. Ngayon, sa ikalawang tanong, dapat bang lumitaw sa salin ang mga estilo ng tagapagsalin? Kung kami tatanungin, wala ring karapatan ng tagapagsalin na pagitawin niya ang kanyang sariling estilo. Ang totoo ay hindi maiisip ng author na ito kung paano magagawa ng tagapagsalin ng panatilihin ang estilo ng author at pagitawin ng mga kanyang sariling estilo. Sa isang kwento, kanyang pinag-uukulan ng pangkat na ito ay mambabasa lang ng kanyang salin sa pamagitan ng pagbababa ng talatsalitaan o kaya'y pagpapakitli ng pangungusap. Malinaw na ang mga isyong nito ay hindi na ang estilo ng author laban sa estilo ng tagapagsalin. Ilang simulain sa pagsasalin ng Filipino mula sa Ingles. Dumako tayo sa iba pang simulaing natipon ng author na ito sa panahon ng kanyang pagtuturo ng mga kurso sa tagapagsalitang wika, gayon din sa kanyang pagiging karanasan sa aktwal na mga pagsasalin sa Filipino mula sa Ingles. Ngayon, dumuko naman tayo sa ilang simulain sa pagsasalin sa Filipino mula sa Ingles. Una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito.
Batid ng lahat na ang Pilipinas at Amerika ay dalawang bansang lubhang may malaking pagkakaiba sa kultura. Ang wikang Ingles ay kasangkapan ng mga Amerikano sa pagpapahayag at ang Filipino naman ay sa Pilipinas. Gaya ng alam natin, ang Amerika at Pilipinas ay dalawang bansang lubhang may malaking pagkakaiba. Ang Ingles ay wikang kasangkapan ng mga Amerikano sa pagpapahayag ng kanilang kultura. Ang Filipino at iba pang katutubong wika sa Pilipinas. Kaya nga't sinasabi ng mga dalubwika na walang wikang higit na mabisa kaysa sa ibang wika. Ang lahat ng wika ay may sariling kakayahan bilang kasangkapan sa pagpapahayag ng sariling kulturang kinabubuhayan nito. Mabisa ang Ingles sa pagpapahayag ng kulturang Amerikano, mabisa ang Filipino sa pagpapahayag ng kulturang Pilipino. Pansinin ang maraming pagkakataon na hindi natin maisalin ng maayos sa Filipino ang isang kaisipang nasusulat sa Ingles sapagkat ginagamit nating kasangkapan ang Filipino. Napakahalagang maunawaan ng isang tagasalin na hindi siya dapat maging literal sa pagsasalin, na hindi dapat maging salita sa salita ang pagsasalin, lalo na kung kargado ng kultura ang kanyang isinasalin. Sa halip, ang dapat niyang piliin ay ang maisalin ang intensyon o ang higit na dapat na maihatid na mensahe ng author. Ngayon, tumungan naman tayo sa bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakanyahan. Malaki ang pagkakaiba sa kakanyahan ng mga wikang hindi magkakaangkan at malaki naman ang pagkakatulad sa kakanyahan ng mga wikang magkakaangkan. At dahil hindi magkakaangkan ng Filipino at Ingles, natural lamang na maging malaki ang pagkakaiba sa kakanyahan ng dalawang wikang ito. At sapagkat magkakaangkan naman ang mga katutubong wika sa Pilipinas, malaki ang pagkakatulad sa kakanyahan ng mga ito. Bagamat sinasabi nating walang wikang magkatulad sa mga kakanyahan o katangian, maging ang mga ito ay galing sa isang angka na tulad ng mga wika sa Pilipinas. Bawat wika ay may sariling paraan ng pagbubuo ng mga salita, pagsusunod-sunod ng mga salita upang mabuo ang parirala o kaya'y pangungusap. Ano pat sa pagsasaling wika, dapat malaman ng mga tagasalin ang mga kakanyahan, ang kalakasan at kahinaan ng mga wikang kasangkot sa kanyang isinasagawang pagsasalin. Ang isang katangiang nasa isang wika ay hindi dapat ilipat sa pagsalinang wika. Gaya ng nabanggit na ang wikang magkakaangkan ay malaki ang pagkakatulad. Lahat ng antas sa palatanungan, sa palabuan, sa sintaksis o kayarian ng mga pangungusap at maging sa talasalitaan. At lalo pang mataas ang porsyento ng pagkakatulad-tulad ng mga katutubong wika natin kapag ang pinag-uusapan ay kayarian ng mga pangungusap. Sa kabilang dako naman, kung malaki man ang pagkakatulad ng mga katutubong wika sa Pilipinas, ang pagkakatulad naman ng Filipino at Ingles sa lexicon, matangin sa mga salitang hiram ay 0. Kung sa palaugnayan man ay masasabing may pagkakatulad, ang gayon ay aksidental o nagkataon lamang dahil sa tinatawag na universality of language. At dito nagtatapos ang pag-uulat ng ikalimang pangkat. Maraming salamat.